Bago tayo magsimula, paalala lang mga katakip silim. Siguro yung shoutout natin, ilalagay na lang natin pagkatapos ng story. Para pagkapindot nyo nung bagong upload natin, mapapakinggan nyo agad. Tapos yung shoutout, ilalagay na lang natin sa hulihan ng video. Tapos kapag may shoutout request, iipunin muna natin para isang bagsakan na lang lahat-lahat. Yun lang naman. Sabay ko na rin tong mga nagpapa-shoutout. Pa-shoutout po sa next video mo. Alvin from Al-Waj, Saudi Arabia. Pati mga kasama ko na pasimpleng nakikinig habang nakikinig ako. Si Kit, Manny, Sandy, at Jundi. Salamat. Pa-shoutout po ulit sa next video. Daklitan and Dio family. Salamat po Sir Dave. Pa-shoutout din po sa next video. Thank you sir. Galing naman yan kay Ma'am Yans Brusola. Pa-shoutout sina Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marin, Relin, Johans, Mia, at Jezreel. Wala naman yan kay AJ Rivera. Tapos shoutout din kay Bernas Lucia. Yun lang naman po. Simulan na natin. Habang bumabiyahe ako, laging nakaplay ang story mo sa speaker ko, Sir Dave. Ako nga pala si Raniel, isang tricycle driver sa probinsya namin. At gusto ko lang ikwento, yung karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi mawala sa isip ko. May kapitbahay kasi kaming pumanaw noong linggong yun. Hindi ko naman siya masyadong kakilala, pero madalas ko siyang nakikita sa tindahan at sa kanto kaya naisip kong dumaan sa lamay bilang respeto. Bandang 10:00 ng gabi nang makarating ako sa bahay kung saan ginanap ang lamay. May tent sa labas, may mga plastic na upuan at may ilang kapitbahay na nagkukwentuhan habang nagkakape. Ipinark ko ang tricycle ko sa gilid ng kalsada. Paglapit ko sa kabaong, tahimik akong tumingin sa mukha ng namayapa. Matandang lalaki siya na madalas kong nakikitang naglalakad sa umaga. Nagdasal lang ako sandali. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan ako sa ilang kakilala sa labas. May nag-aalok pa nga ng kape at biskwit. Lumipas ang halos 1 oras. Naalala kong may pasada pa ako kinabukasan ng maaga, kaya nagpaalam na ako. Mauna na ako, sabi ko sa mga kakilala ko. Salamat sa pagpunta. Tumango lang sila habang nagpapatuloy sa kwentuhan. Sumakay ako ng tricycle ko at umalis na agad. Sa totoo lang, hindi ko na naisip yung pamahiin na sinasabi ng matatanda. Yung magpagpag muna bago umuwi galing sa lamay. Para sa akin kasi, pamahiin lang yun. Habang bumabiyahe ako pa uwi, tahimik ang kalsada. Kaunti na lang ang tao at sarado na halos lahat ng tindahan. Mga 5 minuto na akong umaandar nang may mapansin akong kakaiba. Sa maliit na salamin sa gilid ng tricycle ko, parang may anino na gumalaw sa loob. Noong una inisip ko baka dahil lang sa ilaw ng poste o sa mga puno. Hindi ko na pinansin, pero makalipas ang ilang sandali, parang may ibang pakiramdam sa loob ng tricycle. Parang may nakasakay. Medyo nagtaka ako, pero habang nagmamaneho ako, may nakita akong bagay sa loob ng sidecar. Noong una, hindi ko agad naintindihan kung ano yun. Pero habang mas tumatama ang ilaw ng poste sa loob ng tricycle, napansin ko ang isang paa. Isang paa ng tao na nakausli mula sa loob ng sidecar. Bigla akong napapreno ng konti. Ha? Alam na alam ko na wala akong pasahero nang umalis ako sa lamay. Wala ring sumakay habang nasa daan ako. Dahan-dahan akong lumingon sa side mirror. Nandun pa rin ang paa, hindi gumagalaw. Nag-iba ang pakiramdam ko at medyo kinabahan ako. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan akong yumuko at sinilip ang loob ng sidecar. At doon, halos mapatalon ako sa takot. May lalaking nakaupo sa loob ng tricycle ko. Maputla ang muka, nakatitig lang sa akin at agad ko siyang nakilala. Siya mismo. Ang patay na nakita ko sa kabaong kanina sa lamay. Nanlamig ang buong katawan ko.
At doon ko biglang naalala ang pamahiin na sinasabi ng matatanda sa amin noon pa man. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi. Dahil minsan daw, may sumusunod. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya kumukurap. Pakiramdam ko, nanigas ang buong katawan ko sa takot. Hindi totoo to. Mahina kong sabi sa sarili ko. Pero nandun siya. Hindi nawawala. Hindi rin gumagalaw. Biglang bumalik sa isip ko ang mga sinasabi ng matatanda sa amin dati. Kapag galing sa lamay, kailangan munang magpagpag bago umuwi para hindi ka sundan. Doon ko na-realize ang pagkakamali ko. Diretso kasi akong umalis kanina. Wala man lang akong dinaanan na ibang lugar. At ngayon, may sumabay sa akin pa uwi. Ramdam ko na nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Dahan-dahan ako nagsalita kahit halos paus ang boses ko. Tay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na hindi magpagpag. Tahimik lang siya, nakatitig pa rin. Pakiramdam ko sa bawat segundo ay napakahaba. Maya-maya, may naisip akong gawin. Agad kong in-start ulit ang tricycle at umikot pabalik sa kalsada papunta sa lamay. Habang nagmamaneho ako, hindi ko na tinignan ang sidecar. Hindi ko kayang makita ulit ang mukha niya. Pero ramdam ko, nakaupo pa rin siya doon. Parang may malamig na presensya sa paligid habang umaandar ang tricycle. Pagdating ko sa bahay kung saan ginaganap ang lamay, huminto agad ako sa labas. May ilang tao pa rin sa tent na nag-uusap. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Tay, nandito na po ulit tayo, sabi ko habang nakatingin sa harap. Dito na lang po kayo. Huwag niyo na po akong sundan. Ilang segundo ako nakaupo lang sa tricycle. Tahimik. Pagkatapos ay naglakas loob akong sumilip sa sidecar. At doon ko napansin, wala na siya. Wala nang nakaupo. Wala na rin yung paan na nakita ko kanina. Parang bigla na lang siyang nawala. Halos mapahinga ako ng malalim sa sobrang ginhawa. Pero hindi pa rin ako agad umalis. Naalala ko ang isa pang sinasabi ng matatanda. Kailangan daw talagang magpagpag. Dumaan muna sa ibang lugar bago umuwi. Kaya umandar ulit ako at naghanap ng bukas na tindahan. Makalipas ang ilang minuto, may nakita akong convenience store na bukas pa. Huminto ako doon. Pumasok ako sa loob at bumili ng isang soft drinks. Umupo ako sandali sa may harap ng tindahan habang iniinom yun. Unti-unti, kumalma ako. Pagkatapos ng ilang minuto, tinapon ko ang bote sa basurahan at bumalik sa tricycle ko. Habang paandar na ako pa uwi, sinilip ko ulit ang side mirror. Wala na, wala nang anino, wala nang nakaupo. Tahimik na ulit ang loob ng tricycle ko. Pagdating ko sa bahay, agad akong bumaba at napaupo sa bangko sa harap. Kuwenento ko ang nangyari sa asawa ko kinabukasan. Sabi niya sa akin, kaya nga sinasabi ng matatanda na magpagpag muna bago umuwi galing lamay. Simula noong gabing yon, kahit gaano pa ako kapagod o kagabi umuwi, kapag galing ako sa lamay, hindi na ako umuwi ng diretsyo dahil ayoko nang maulit ang nangyari noong gabing yon. Yung gabing may sumabay sa tricycle ko pa uwi. Hindi ko makakalimutan ng gabing yon. Galing ako sa overtime sa trabaho. Halos 11:11 na ng gabi nang makalabas ako ng building. Pagod na ako at gusto ko na lang talagang makauwi. Tahimik na ang kalsada. Kaunti na lang ang dumadaang sasakyan at karamihan ng mga tindahan sarado na. Sa may kanto, may nakita akong nag-iisang tricycle na nakaparada. May driver na nakaupo sa loob habang nakatingin sa cellphone. Lumapit ako. Kuya, may biyahe pa po ba? Tumingin siya sa akin at tumango. Oo ma'am, saan po? Sinabi ko ang lugar namin. Medyo malayo rin yon at kailangan pang dumaan sa ilang madidilim na kalsada bago makarating sa subdivision namin. Sige ma'am, sakay na po kayo. Sumakay ako sa likod at umandar na ang tricycle. Habang bumabiyahe kami, nakatanaw lang ako sa labas. Mahangin ang gabi at tahimik ang daan.
Ilang minuto na kaming umaandar nang mapansin kong lalo pang dumidilim ang daan. Ito na yung bahagi ng kalsada na kakaunti ang bahay at may mga puno sa gilid. Biglang bumagal ang takbo ng tricycle hanggang sa tuluyan itong huminto. Kinabahan ako. "Kuya, bakit po?" Tahimik lang siya. Nakatingin lang siya sa harap ng kalsada. "Kuya?" Ulit ko. Mahina siya nagsalita. "Ma'am, may nakaharang po sa daan." Napasilip ako sa unahan pero wala akong makita. Madilim kasi at hindi gaanong maliwanag ang headlight ng tricycle. "Ano po?" tanong ko. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na nagpalamig sa buong katawan ko. "Ma'am, parang ugot ulo po." Napatigil ako. "Ano po?" Halos pabulong kong tanong. Dahan-dahan siyang tumuro sa unahan. "Yun po oh, nasa gitna ng kalsada." Napatingin ako kung saan siya nakaturo. Noong una, hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Pero habang mas tumututok ang ilaw ng tricycle, doon ko napansin ang kakaiba. Wala nga itong ulo. Diretsong katawan lang hanggang liig at nakatayo lang siya roon sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Biglang nanindig ang balahibo ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. "Kuya! Kuya!" Nanginginig kong sabi. "Ma'am, nakita niyo po?" tanong ng driver. Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko para akong natuyuan ng lalamunan habang nakatitig sa bagay na yon sa gitna ng daan. Wala talagang ulo yun nakatayo, pero malinaw na malinaw sa ilaw ng tricycle ang katawan nitong nakaharang sa kalsada. "Kuya, huwag na po tayong dumaan dyan," sabi ko agad. "Dumaan na lang po tayo sa ibang daan. Kahit magkano, babayaran kita." Hindi ko na inisip kung gaano kalayo ang iikutan namin. Ang gusto ko lang ay makalayo sa bagay na yon. Tahimik na tumango ang driver. "Sige ma'am, iikot na lang tayo." Dahan-dahan niyang inurong ang tricycle at lumiko sa ibang maliit na kalsada. Habang palayo kami, hindi ko maiwasang sumilip sa likod. Kita ko pa rin ang katawan na yon sa gitna ng kalsada. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa dilim habang papalayo kami. Halos 20 minuto kaming umiikot sa ibang daan bago makarating sa subdivision namin. Pagdating namin sa tapat ng bahay ko, doon lang ako nakahinga ng maayos. "Kuya, magkano po?" tanong ko habang kinukuha ko ang wallet ko. Umiling siya. "Okay na po ma'am." Nagulat ako. "Kuya, hindi po, magbabayad po ako kahit magkano." Pero ngumiti lang siya. "Hindi na po, ang mahalaga nakauwi kayo ng maayos." Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong natouch sa sinabi niya. Napatingin ako sa paligid. Tahimik na rin ang street namin. Nakapatay na rin lahat ng ilaw ng kapitbahay. "Kuya, kung gusto niyo po, dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. May space naman sa loob," sabi ko pa. "Ayos lang po ma'am. Sanay naman po akong matulog sa tricycle ko." Tinuro niya ang upuan sa loob. "Dito na lang ako sa tapat niyo magpapahinga hanggang mag-umaga." Hindi ko na siya pinilit. "Salamat po kuya. Ingat kayo." Tumango lang siya habang inaayos ang upuan ng tricycle niya. Pumasok na ako sa bahay, pero bago ko isara ang gate, napalingon ako sa kanya. Nakahiga na siya sa loob ng tricycle, parang sanay na talaga. Kinabukasan, pagkagising ko ng maaga para pumasok ulit sa trabaho, agad akong lumabas ng bahay. Tinignan ko ang tapat ng gate. Naroon pa rin ang mga bakas ng gulong ng tricycle niya sa kalsada, pero ang tricycle, wala na. Umalis na siguro siya ng madaling araw. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yon, at tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon, hindi ko maiwasang maalala ang katawang walang ulo na nakatayo sa gitna ng daan. Hello po.
Ako si Joel, isang tricycle driver sa lugar namin. Kilala ko sa lugar namin na medyo mayabang at matapang. Hindi ako madaling matakot at hindi rin ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa multo o kababalaghan. Sa baryo namin, may isang lumang kalsada na halos walang dumadaan kapag gabi, lalo na kapag hating gabi. Hindi dahil sira ang daan, kundi dahil sa kwento ng mga tao. Sabi nila, may white lady daw na nagpapakita doon. Isang babaeng nakaputi na bigla na lang tumatawid sa gitna ng kalsada. At ayon sa mga matatanda sa amin, halos lahat daw ng nakakakita sa kanya ay nadidisgrasya. Para sa akin, kwento lang yon para takutin ng mga tao. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inom ng mga kaibigan ko sa isang maliit na tindahan sa may kanto. May mesa sa labas at isang bombilya lang ang ilaw habang nagkukwentuhan kami. Habang tumatagal ang inuman, napunta na naman ang usapan sa white lady sa lumang kalsada. "Joel, huwag ka talagang dadaan doon kapag hating gabi," sabi ng isa kong kaibigan. Napangisi ako habang umiinom ng alak. "Bakit? Multo ba yon?" Sagot ko. "Hindi mo pa kasi nakikita. Lahat ng dumadaan doon ng ganong oras, may nangyayaring aksidente," sabi ng isa pa. Umiling lang ako. Kwento lang yan na matatanda. Lumipas ang ilang oras at halos maubos ang mga bote sa mesa. Medyo tinatamaan na rin ako ng alak, pero kaya ko pa naman magmaneho. Bandang malapit na maghating gabi, nagpasya na akong umuwi. Tumayo ako at kinuha ko ang susi ng tricycle ko. "Uuwi na ako," sabi ko sa kanila. "Joel, saan ka dadaan?" tanong ng isa. Napangiti ako. "Doon sa kalsada ng white lady." Biglang natahimik ang mga tao. "Para patunayan ko na hindi totoo yung mga kwento nyo." "Uy, huwag ka nang dumaan doon," sabi ng isa kong kaibigan. Pero natawa lang ako. Sumakay ako ng tricycle ko at pinaandar ang makina. Habang umaalis ako, narinig ko pa silang sumigaw, "Joel, mag-ingat ka!" Pero kumaway lang ako at dumiretso sa kalsadang sinasabi nilang may nagpapakitang babae. Habang papalapit ako sa lugar na yon, lalo pang dumidilim ang paligid. Kaunti na lang ang bahay at puro puno ang nasa gilid ng kalsada. Tahimik ang daan. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng makina ng tricycle ko at ang hangin na dumadaan sa gilid ng kalsada. Medyo ramdam ko na rin ang tama ng alak, pero kampante pa rin ako. "White lady daw," bulong ko habang nakangisi. Habang umaandar ako, may napansin akong nakatingin na anino sa unahan ng kalsada. Habang papalapit ako, unti-unti itong lumitaw sa ilaw ng headlight ng tricycle ko. Isang babae, nakatayo siya sa gilid ng daan. Mahaba ang buhok niya at parang nakaputing damit. Pero hindi ako kinabahan. Sa isip ko, baka tao lang na naghihintay ng masasakyan. Hindi ako huminto. Sa halip, binilisan ko pa ang takbo ng tricycle ko. Pero nang papalapit na ako sa kanya, bigla siyang tumawid sa gitna ng kalsada, diretso sa harap ng tricycle ko. "Uy!" sigaw ko habang biglang iniwas ang manibela. Dahil sa bilis ng takbo ko at sa biglaang pag-iwas, nawalan ako ng kontrol sa tricycle. Biglang dumulas ang gulong. Narinig ko ang malakas na kalabog. Sumemplang ang tricycle ko at gumulong ako sa kalsada bago tuluyang tumigil. Saglit ako nakahandusay sa lupa. Pakiramdam ko, umiikot ang paligid. Napahawak ako sa ulo ko dahil sobrang sakit nito. Nang tignan ko ang kamay ko, napansin kong may malagkit akong nahawakan. Dugo pala. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong hinanap ang babaeng umiwas kanina. Napatingin ako sa paligid, sa kalsada, sa damuhan, sa gilid ng mga puno. Pero wala akong makitang kahit sino. Parang bigla na lang siya naglaho. Doon nagsimulang manginig ang katawan ko.
Naalala ko ang mga sinabi ng kaibigan ko tungkol sa white lady sa kalsadang yun. Sinubukan kong tumayo pero nahilo ako bigla. Unti-unting lumabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising ako sa isang ospital. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko ang mga kaibigan kong kasama ko sa inuman kagabi. "Uy, gising na siya," sabi ng isa. Mahina ako nagsalita. "Paano ako napunta dito?" Nagkatinginan sila bago sumagot. "Sinundan ka namin kagabi." "Bakit?" "Medyo lasing ka na kasi. Gusto lang naming siguraduhin na makakauwi ka ng maayos." Huminga siya sandali bago nagpatuloy. "Pagdating namin dun sa kalsada, nakita namin yung tricycle mo na nakataob. At ikaw, nakahandusay sa daan, kaya agad ka naming dinala dito." Saglit ako natahimik. May isang tanong na gumugulo sa isip ko. "May nakita ba kayong babae doon?" Tanong ko. Nagkatinginan muna sila bago umiling. Wala kami nakita kahit sino." Napatingin na lang ako sa kisame ng ospital. Hindi ko na sinabi sa kanila ang lahat ng nakita ko. Pero mula noong gabing yon, nagbago na ako. Tumigil ako sa pagiging mayabang. Bihira na rin akong uminom. At higit sa lahat, natutuwa kong igalang ang mga kwento at babala ng mga matatanda. Ako si Bong, isang tricycle driver sa probinsya. Hindi ko na sasabihin kung saan. Mahigit 8 taon na akong namamasada. Sanay na ako sa mga biyahe kahit anong oras, sa tahimik na kalsada at sa kung ano-anong kwento ng mga pasahero tungkol sa mga kababalaghan. Pero sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Hanggang sa nangyari ang gabing yun. Halos 12:00 na ng gabi nang magpasya akong tumigil sa pasada. Wala na rin kasing pasahero at ramdam ko na ang pagod. Gusto ko na lang makauwi at makatulog. Ini-start ko ang tricycle ko at dahan-dahang umalis sa terminal. Habang nasa highway ako, naisip kong mag-shortcut na lang pauwi. May alam kasi akong daan na mas maikli. Masukal sa lugar na yon, parang bukirin. Madalas sinasabi ng ibang driver na huwag dumaan doon kapag gabi. Pero sa isip ko, kwento lang naman siguro. Kaya lumiko ako papunta sa daang yun. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang pakiramdam. Madilim na madilim ang lugar. Tanging ilaw lang ng headlight ng tricycle ko ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Sa magkabilang gilid, puro matataas na damo at puno. Tahimik sa lugar na yon. Napansin kong wala akong naririnig na kuliglig o kahit anong ingay ng hayop. Bigla akong kinabahan. Habang umaandar ako, napansin kong parang may gumagalaw sa damuhan sa kanan ko. Parang may mabigat na bagay na dumadaan sa damo. Napalingon ako saglit pero wala naman akong makita dahil hindi abot ng ilaw ng headlight ko. "Baka aso lang," sabi ko pa. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro, may narinig akong mabilis na yabag sa likod ng tricycle. Parang may tumatakbo sa lupa. Napatingin ako sa side mirror at doon ko siya nakita. Isang nilalang na mababa ang katawan. Halos kasing laki ng aso pero kakaiba ang itsura. Ang likod niya nakaarko at ang mga paa niya parang baliktad ang tiklop habang tumatakbo. Pero ang pinakang hindi ko makakalimutan, ang mga mata niya namumula. Bigla akong kinilabutan. Puta, ano yan? Mas lalo kong piniga ang silinyador. Umugong ng malakas ang tunog ng tricycle ko habang bumibilis ang takbo sa makitid na kalsada. Pero nang silipin ko ulit sa side mirror, mas malapit na siya. Mas malinaw ko siyang nakita. Mahaba ang buntot niya at parang may kakaibang galaw ang katawan habang tumatakbo. Tapos diretso siyang nakatingin sa akin. Ang pupula sobra ng mata niya. Doon ko naalala ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Sigbin. Hindi totoo yun.
Hindi totoo. Paulit-ulit kong sinasabi habang nanginginig ang kamay ko. Pero lalo lang bumilis ang yabag sa likod ko. Parang ilang metro na lang ang layo niya. Pakiramdam ko, kung huminto lang ako kahit isang segundo, maaabot niya na ako. Sinagad ko ang takbo ng tricycle ko kahit lubak-lubak ang kalsada. Halos tumalon na ang gulong ko sa lupa. Pero hindi ko na inintindi. Habang binabaybay ko ang huling bahagi ng shortcut, narinig ko ang isang matinis na ungol sa likod. Galit na galit. Napatingin ulit ako sa side mirror at halos sumabog ang dibdib ko sa takot. Halos abot niya na ang likod ng tricycle. Kita ko ang bunganga niya na bahagyang nakanganga habang tumatakbo at ang mga mata niyang pulang-pula sa dilim. Diyos ko, tulungan mo ko. Bulong ko habang pinipiga ko palalo ang silinyador. Matapos ang ilang minuto, nakita ko ang dulo ng daan kung saan may bahay na ulit. Paglabas ko sa shortcut at nang makatungtong na yung gulong ko sa sementadong kalsada, bigla kong lumingon sa side mirror. Wala na siya. Para bang bigla na lang siyang naglaho sa dilim ng damuhan. Hindi na ako huminto hanggang makarating ako sa bahay namin. Pagdating ko sa garahe, nanginginig pa rin ang kamay ko habang pinapatay ko ang makina ng tricycle. Lumabas ang asawa ko. "Oh, bakit parang namumutla ka?" tanong niya. Napaupo lang ako sa upuan habang hinahabol ang hininga ko. Kuwinento ko sa kanya ang nangyari. Kinabukasan, sinabi ko rin sa ilang kapwa ko driver. Nakinig lang sila noong una. Pagkatapos ay sinabi ng pinakamatandang driver sa amin, "Sinabi na namin sa'yo yan dati. Huwag ka nang dadaan sa shortcut na yon kapag gabi." "Bakit?" "May ilang driver na rin kasing nagsabi na may humahabol daw na sigbin doon." Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako sa lugar na yon kapag umaga. Pero kapag gabi na, mas pipiliin ko pang umikot sa mas malayo kaysa dumaan ulit sa daang yon. Namasyal lang talaga ako sa isang mall dito sa Cebu para bumili ng bagong damit. Hindi ko na sasabihin kung anong mall yon. Weekend nun. Maingay ang paligid, puno ng tao, amoy popcorn at kape sa hallway. Normal na araw, walang kahit anong kaba habang pumapasok ako sa isang clothing store sa second floor. Maliwanag sa loob, puting ilaw na halos masakit sa mata. Malakas ang aircon, yung lamig na kumakapit sa balat. May pop music sa speaker. Masaya ang tono, pero hindi ko maipaliwanag. Parang may bahagi ng store na mas tahimik. Habang pumipili ako ng damit, napansin ko yung isang babae sa kabilang rack. Simple lang siya. Mahaba ang buhok. Naka-light na damit. Ilang beses kaming nagkasalubong sa pagitan ng racks. Sa bawat galaw niya, napansin kong wala akong marinig na kaluskos ng hanger o yapak ng paa niya. Kahit malakas ang music, dapat may maririnig pa rin. Pero wala. Pinilit kong baliwalain. Inisip ko baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Nakapili na ako ng 3 damit at dumiretso sa fitting room. Nasa unahan ko yung babae. Kita ko mismo nang hinawi niya yung kurtina ng isang cubicle at pumasok. Tapos sinara niya. Tapos biglang tumahimik. Umupo ako sa maliit na bench sa labas. Malamig yung upuan sa hita ko. Nag-scroll ako sa phone para magpalipas ng oras. Lumipas ang ilang minuto. Napansin kong wala akong narinig mula sa loob. Walang galaw. Walang kumakaluskos. Tumingin ako sa kurtina. Hindi naman gumagalaw. Tinignan ko ang oras. Halos 15 minuto na. Sumilip ako sa ilalim ng cubicle. Walang paa. Walang anino. Walang kahit ano. Nanlamig ako. Sigurado ako sa nakita ko kanina. Pumasok siya. Habang nakatitig ako sa kurtina, pakiramdam ko parang mas lumamig ang paligid. Yung music parang humina. Ang naririnig ko na lang yung tibok ng puso ko.
Doon lumapit ang sales lady. "Ma'am, may kailangan po kayo?" "May tao pa po sa loob. Kanina pa, hindi pa lumalabas," sabi ko. Tinignan niya. "Ma'am, okay lang po kayo?" Binuksan niya ang kurtina. Pero walang tao. Malinis. Walang damit. Walang bakas na may pumasok. Nakatayo lang ako. Nakatitig sa loob. Pilit inuunawa kung paano nangyari yun. Maliit lang ang cubicle. Walang pagtataguan. "Ma'am, kayo lang po ang nandito kanina," sabi ng sales lady. Napalingon ako sa kanya. "Hindi po. May babae po. Kita ko pumasok kanina." Habang nagsasalita siya, napatingin ako sa salamin sa loob ng cubicle. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa likod ng refleksyon. Yung parehong babae. Namumutla. Basang-basa ang buhok. Parang tumutulo. Kahit tuyo ang sahig. Nakayuko ang ulo niya. Dahan-dahan siyang tumingala hanggang magkatinginan kami sa salamin. Hindi ako makahinga. Napatili ako at napalingon. Walang tao sa likod ko. Nang bumalik ako ng tingin sa salamin, wala na siya. Pero may bakas ng kamay sa salamin. Basang marka ng palad. May patak ng tubig na gumagapang pababa. Doon ako tuluyang nataranta. Binitawan ko yung damit sa kamay ko at umatras. Narinig ko pa yung sales lady na tinatawag ako pero pakiramdam ko kung hihinto ako, may hahawak sa balikat ko. Lumabas ako sa store na yon, napatakbo. Pagdating ko sa hallway, sinalubong ako ng ingay ng mall. Tao, ilaw, naging normal ulit. Pero hindi bumagal ang tibok ng puso ko. Napadaan ako sa isang malaking salamin sa pader. At kahit ayoko, napatingin ako. Lahat ng tao sa refleksyon, gumagalaw. Ako lang ang nakatayo. Ako lang ang may nakatayo sa likod. Yung babae. Pinikit ko ang mata ko. At pagmulat ko, wala na siya. Matapos yun, umuwi na ako. At hindi na ako bumalik sa mall na yun.